Kakapal naman kasi ng mga mukha nila, no? Kala nyo bang dagdagan nila yung mga sahod nila? Lusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ang ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Narito ang Frontline News Abroad. Puwersahan ng pinasok ng mga galit na Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinuntiryan ng publiko ang luxury cars na pag-aari ng politiko. Buti itong nangyayari sa Indonesia, hindi pa nangyayari sa Pilipinas. Kung tutusin, mas makapal pa yung mukha ng mga politicians natin dito sa Pilipinas kaysa sa Indonesia. Pusang gala. Pinagpapalo at winasak nila yan. Habang ang kanyang mga gamit mula refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at bag at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Napuno na talaga yung mga taga-Indonesia sa mga politicians nila. Kakapal naman kasi ng mga mukha nila, no? Kala nyo bang dagdagan nila yung mga sahod nila? At dagdagan pa yung mga benepisyong natatanggap nila? Mga putang ina. Mga putang ina din tong mga politicians ng mga taga-Indonesia. Nilooban din at tinagtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. Nauna nang niransak ng mga ralista ang bahay ng Indonesian Finance Minister. Sinunog din nila ang ilang government office, pati headquarters sa mga pulis, hindi pinalagpas. Dito sa Pilipinas, mataas na yung sahod ng mga politicians natin, mga congressman, mga senador, nasa halos 300,000 a month. Hindi na nila itataas yan. Kasi may mga ghost project naman eh. Di ba? Ang ilan naman may dalang watawat ng kilalang Japanese anime na One Piece na naging simbolo na ng protesta sa mga polisiya ng gobyerno sa bansa. Sinilaban ng mga rallyista ang Regional Parliament Building na yan sa Makassar City sa South Sulawesi Province sa Indonesia. Isa lang yan sa mga building na sinunog ng mga nagpoprotesta nitong mga nakaraang araw. Sa Jakarta, yung pinag-uusapan pa lang natin dito, yung mga flood control eh. Yung mga corruption sa flood control. Hindi pa kasama yung mga corruption sa lahat ng mga buildings na pinatayo ng mga hinayupak na politicians natin. Mga tulay. Jakarta naman pati government vehicles at mga police mobile sinunog. Sinunog din ang isang bus station. Ang problema kasi sa Pilipinas, yung simula sa pinakamaliit na empleyado hanggang sa pinakamataas, corrupt. Kaya kayong mga corrupt na politicians, huwag nyo na hintayin na mangyari ang ganyan sa Pilipinas. Huwag nyo na hintayin na maging katulad tayo ng Indonesia. Kaya, ngayon pa lang makonsensya na kayo, pero wala eh. Hindi ko alam kung magkakaroon kayo ng konsensya. Kasi nga, ang sarap ng buhay nyo eh.